Eros, may alam kong kayamanan. Para makita yan, kailangan sumisid sa dagat. Oh my God, I mean, saka makakakita ng snorkeling area na may shipwreck na hindi naman ganun kalalim. Pumasok sa kuweba, umakyat ng burol at gumawa ng asin. Pag titingin ako sa asin ngayon, hindi ko na titingnan yung pepper. Yung asin lang yung titingnan ko. Nasasabihin ko, asin, tado ka. Ngayong gabi, magti-treasure hunting tayo. Tara na tuklasin ang mga bagay na nagpapayaman sa bayan ng Dasol, Pangasinan. Meron daw natatanging yaman ang bayan ng Dasol sa Pangasinan, pero imbis na kulay ginto at minimina, puting-puti at kinakayod sa lupa. Ang kinikita raw nila mula rito, aabot ng milyon. Ba, anong klaseng yaman ba yan? 200 per kaban, kaya umaabot po siya ng 80 million pataas po ang kinikita sa isang season. Tatlong klase ng asin ang kanilang nagagawa. Parara ang asin na kinakayod mula sa panigan. Dirty salt naman ang tawag, kinakayod mula sa lupa. At ang asin na kinahalo mula sa mga panigan at niluluto para maging pino. Yung asin na normally ginagamit natin pang araw-araw, pagising ko pa lang, actually kumakain na ako. Hindi kumakain, umiinom na ako ng electrolytes. Asin yun. Nagluluto na ako ng itlog. Asin pa rin yun. Nag-workout ako. Asin lumalabas mula sa aking katawan. Sometimes, or most of the time, we take salt for granted. Kaya nung nakita natin yung proseso ng paggawa ng asin dito sa Pangasinan, saludo. Titingin ako sa asin ngayon, hindi ko na titingnan yung pepper. Yung asin lang yung titingnan ko. Tapos sasabihin ko, asin, tado ka. Hindi lang ekta-ektari ang mga asinan sa Dasol. Itinuturing din ito bilang home of the quality salt. Ang kanilang mga asin daw kasi pollution-free. Dito po sa Dasol, hindi man kami yung pinakamalaking producer ng asin, pero kami yung may pinakamataas na chloride content at iodine content na sinuri ng mga dalubhasa. At ang kalidad nito, malayo na rin ang nararating. Ang asin po ng Dasol ay hindi lang po dito sa Pangasinan maabot ang asin. Maabot po siya ng buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. At hindi lang po yan. Ang asin ng Dasol po ay ini-import na rin po sa Japan ngayon. Aba, ang mga lakasan, lahat yan ng dahil sa asin. As in! Muntik pang hindi umaabot yung ating tanghalian. Tanghalian. Oo. Buti na lang. Oo tayo, alam mo, gutom na gutom na ako. Kanina pa, yung kalabaw nga, talagang pagod na sa pagsasaka namin eh. Bro? Parang isang linggo na Isang linggo na ba? pinapakulo ito. Okay lang, basta't may laman sa tiyan. Parang Ay, salamat. Talagang napaka-grateful ako. Isipin ko, cream of lobster with garlic and some onion leeks. Yan yung parang nilalagay ko saka sa... may mushroom. No? May mushroom. Hey, wala namang kalasa-lasa niyan. Pasensya na. Kaya nga, wala Niloloko ko na nga yung sarili ko. Wala pa talagang lasa. lasa. Walang lasa. Teka, ako na lang. May kukunin muna ako. Saan ka pupunta? Saan ka ba nagpunta? Ito lang naman yung asin, oh. Kuha ko asukal. Pero bago umabot ang asin sa ating mga kusina at hapagkainan, awis at pagod ang pinagdaraanan. Ang kanilang hanap buhay, nakadepende pa rin sa sikat ng araw. Literal na aalatin kapag umulan. Ang araw po ang aming kakampi sa pag-harvest ng asin. Kasi kung po, pag wala po ang araw, wala rin po kaming maha-harvest. Kalahati sa 18 barangay ng Dasol ang may asinan. Ito ang pangunahing kinabubuhay ng kanilang bayan. At sa hanap buhay na ito, bawat miyembro ng pamilya may kanya-kanyang toka. Family po ang nagtatrabaho, hindi lang po isang tao. Magmula po sa tatay, nanay, hanggang sa mga anak. Hanggat kaya, kahit bata pa po kung kaya nang magbuhat ng panilid, nilalagay na po sa kaing yung asin. Tumutulong na po sila para mapadali po yung trabaho. Tulong-tulong na po kaming lahat na magpapamilya. May nagkakayod, may nagpapatubig, may nagkakarga po sa tiklis. Ganun po ang gawain namin araw-araw. Yun po yung tradisyon na ginagawa namin dito. Para mamulat din po yung mga bata na sa trabaho.
para hindi po mawala yung pag-aasim. Kabilang ang pamilya ni Nanay Marcela sa mahigit 400 pamilya sa Dasol na nabubuhay sa pag-aasin. Siya rin ang pinakamatandang mag-aasin sa bayan ng Dasol. 12 anyos ko na. 50 anyos nito yun. Ang dahilan kung bakit patuloy pa rin siya sa pagkayod sa kabila ng edad para hindi nila kailangan magbilbil ng asin para may pangulam. Agit anak ko, pasabdangan dak mga trabaho mabalbalin, dak sumurdang no kayak. Ang asin kilala natin, nagpapalat at nagbibigay lasa sa ating mga pagkain. Pero dito sa Dasol, ginagamit daw itong flavor sa isang panghimagas. Pero mas mapa-question kayo sa pangalan nito. First time ko lang po makakita ng ganitong kakanin ba ito? Wala ito sa amin pero parang mahabang puto. Kahit gaano man ka, kontrobersyal ang pangalan nito. Para naman daw itong hinihipan lang ng hangin sa sobrang bilis maubos. Sarap na ito. Gusto ko mag-uwi. Oh no! Ang dami pa nito kanina! Nak! Sino kumuha ng tatay ko? Ikaw yung... Lem! Ray, alam mo hindi... Ikaw na lang talaga yung natatrust ko. nagdo-drone nga ako. Nagdo-drone? Wala naman ako narinig ng drone, no? Nagdo-drone ako, invisible. Huwag mo kong anuin. Ano ba problema mo? Hindi, gusto ko... Bakit tayo mo humarap? Gusto ko malaman. Hindi ko talaga alam kung sino kumuha lahat ng Problema mo yan kung bakit mo pinamigay. Ba't ang hinahanap mo sa akin? Ano ba yan? Ang tagal na natin magkasama. More than, basta more than. Sige, wag mo hanap sa akin. Wala akong pakialam doon kung ano may pinahanap mo sa akin. Ray, pumarap ka. Wala ka akong kinakain. Ano ba naman yan? Sino ba may sabing kumuha? Ilan ba kinuhain lahat? Para siyang palitaw na another species. Palitaw na nakabilog. Ang tawag dito, patotoy. Yes, you heard it right. Yama at ube ang karaniwang palaman nito. Pero para maibida pa rin ang asin na kanilang pangunahing produkto, nag-isip sila ng iba pang palaman dito. Nung naghanap po ang tourist po kung ano yung delicacy po namin dito, wala pa po kaming ma-promote maliban sa asin. Si Chef CJR siya po, nakikollab po kami sa kanya na mag-create po siya ng sarili naming version na pototoy, which is the salted caramel pototoy, gamit po ang Dasol salt. Parang first time lang natin yata mag-experience tong... Well, of course, I think 1 million nakakanin na yata yung finiture natin. Pero yung itsura niya, parang kakaiba. Tawag dito ay patotoy. Dahil hugis, patotoy. You get the point. But anyway, meron daw nilalaman ng patutoy na to. Uy! Uy! Masarap ng texture. Wala syempre, glutinous rice. Tapos may filling. Which is pretty good. Teka lang. First bite ko, salted caramel. Pero sa gitna, parang may ube. Tapos sa dulo, salted caramel ulit. Oh my God, sarap. Wow. Kung usapang masagana sa Dasol, hindi lang asin ang bida. Dahil sa mga bakawan at pilapil ng palaisdaan, may nagsusumiksik at pumapalaman. Alimango ba yan? O alakdan? Aba, ginto ang presyo niyan sa Maynila ha. Bago natin i-reveal ko ano yan, testingin muna natin ito sa isang labanan. Mga biyero, nandito tayo ngayon sa Kilat-Lat Eating Challenge. Pero bago sumabak ang ating mga teams, pakilala muna natin yung mga teams. Mula sa Team BND, si Lance, pati si Jerry. At mula naman sa Team Dasol, si Kuya Roger at Kuya Mark. Yun ba talaga pangalan niya? Hindi na. Ano ba pangalan niya? Mark, sir. Mark talaga? Yes, sir. Christopher. Christopher! At least once. Correct. Una, kailangan tawirin ng players ang rope bridge. Pagkatapos, dapat masimot ang mga kilatla na nasa kanilang plato. 3, 2, 1, go! Oh. Hindi talaga lumalabas. Oh, yung pagkaungkoy ni Ka Jerry. Tingnan mo naman yan. Sabi ko sa'yo eh. Oh, nahulog na.
Habang ang Team Dasol, tahimik lang sa Gedli pero hindi rin pahuhuli. Aba, mukhang nauna si Ka Jerry, pero nahuli si Kalan. At sana hindi ako mawalan ng road manager. Nako, mukhang nauna si Mark at sumunod si Christopher at si Mark. Sino ang belat sa kilatlat? Sino may kirat sa kilatlat? Na makaubos ng kilatlat. Eto na ako bisaklat. Busog na lahat sila, pero si Lance nandun pa rin. Makakatapos din ako. Pagbaba mo, ubos na. 2 versus 1. Pero magaling sumipsip talaga to si Ka Jerry. Ang Team Dasol, focus lang sa goal. Go, go, go! Habang ang Team B&D, pulenat sa kilatla. Aba, yun na ba yan? Taga masama ang loob ko, inubusan mo. Hindi na malaman. Looks like we have a winner! Kuya Christopher and Kuya Mark from Team Dasol! Nabisaklat! Kayo naman, parang hindi kayo kumain ng isang linggo para lang sa challenge na ito. Napakatulid. Meron po ba kayong tinira? Parang pati shell kinain nyo. Masarap pati tinira ng pusa. Pati shell. At dahil dyan, manalo ang Team Dasol! Mukhang malaki. Ayun. Ito ang kilatla o ang local lobster ng Dasol. Kung sabay nila, pumapatak ng mahigit 4,000 ang isang kilo ng lobster. Ang kilatla, nasa 200 lang kada kilo. Kaya naman, keber lang ulamin kahit pa araw-araw. Health conscious yung mga lobsters dito, this side of Pangasinan. Ito, the sexiest, but could also be the yummiest. Okay. I don't know. I cannot na. Actually, yun yung pangalan niya. Kelat na. Oh my God, this is the biggest reveal. Are you ready? Oh my God! May suka din. May suka ba? Worth the wait. I guess, alam mo, depende na lang din yan sa luto eh. Pero, if kukumpara mo siya sa crab or lobster, actually hindi, more of crab eh. Mas crab siya kaysa lobster. Yeah. Mas crab siya kaysa lobster. Mula sa Bakawan, lulusong naman tayo pa ilalim sa karagatan. Bet niyo bang umahura underwater ngayong summer? Pwes dito sa Dasol, hindi na kailangan sumisid ng pagkalalim-lalim. Dahil ilang metro lang mula sa dalampasigan, ito na ang bubungad. Ladies and gentlemen, ang sunken ship ng Barangay Osmeña. Nasa humigit kumulang 50 metro lang ang layo nito mula sa Pampang. Puting boya ang nagsisilbing palatandaan kung nasaan ang shipwreck. Ang lalim nito sa 10 feet lang. Mula sa ibabaw ng tubig, tanaw na ang lumubog na barko. Kaya, ano man ang trip nyo? Snorkeling man? O freediving? It's giving! Shipwreck experience kahit walang diving gears. Pag pumunta ka sa isang location, di ba, it's not just like the beach. The beach is a bonus. Kapag maganda yung beach, klaro yung tubig, panalo. Kapag swimmable, meaning to say, kapag may mga coral reefs, pwedeng mag-snorkeling na malapit lang,
doon sa resort na tutulugan nyo, bonus na yan. Samahan mo pa ng mga shipwreck. Di sobrang bonus na din yan kahit na medyo hindi na kompleto. But still, di ba, that's still part of the experience na, oh my God, I mean, saka makakakita ng snorkeling area na may shipwreck na hindi naman ganun kalalim. Dahil sa mga bagyo, napadpad ang shipwreck sa Barangay Osmeña. Sa kabila ng nakaraan ng barko, isa na itong sikat na pasyalan ngayon na may tuturing na kayamanan ng mga Dasoleño. Hindi lang yan ang dinarayong pasyalan at ang pinagbamalaking yaman ng bayan ng Dasol, ha? Island hopping sa white sand beaches. Samahan mo pa ng boodle fight by the beach. Oh, syempre Gian. Ilang kembot lang mula sa aming tinutuluyan, mararating na ang Crocodile Island. But don't panic dahil walang buhayang makikita rito. Ang pangalan nito hango sa kabuuang hugis ng isla. Oh, kita niyo na? Crocodile, right? Mula sa Crocodile Island, ilang minuto lang mararating na ang pamosong isla ng Culebra. Oh, walang kobra ha, pero ang namarites ng BND team, dating pinamamahayan ng mga ugasi o sea snakes ang isla. Kinamempele. Dati po ma'am, marami pong tugasi dito. Dito sa buhangin, ma'am. Tapos minsan po sa tubig sila. Dito madam sa batuan sa dito sa buwangan po. Pero nung medyo marami na pong tao ma'am, umalis na po sila. Sa pagbisita namin dito, swerte kami at wala kaming namataan ni isang tugas. Kaya relax na, pwede nang mag-chill at mag-enjoy sa ganito kagandang view. Pero hindi lang ating mga mata ang mabubusog sa ganda ng isla. Siguradong magiging happy din ang mga tiyan natin dito. Boodle fight by the beach baka mo. Ano yung espesyal sa ating boodle fight setup? Is it the surplus of ulam? No. Ang unique at espesyal sa ating boodle fight setup ay ang balbalulang. Ang balbalulang ay ang seaweed na nakikita nyo dito na inahalo ng mga lokal with their soupy dishes or ginagawa nilang ensalada. Tadi ka layo ang Tambobong Beach. Walang boodle fight, pero nagkakagulo ang mga tao. Sa tuwing sasapit kasi ang low tide, ang mga tao kumakalipas na ng takbo. Ang kanila pakay, manguha ng Balbalulang. 3 beses sa isang linggo ako manguha. Inuulam namin pag walang nahuling isda. Pag halimbawa wala kang maulam, andyan lang siya naka-stack pag binilad yan. isa itong klase ng seaweed na parang lambat ang itsura. Karaniwang ginagawang ensalada o sinasahog sa sinabawang gulay. Ano pa nga ba? Chibuga na! Ano kakainin ko? Siyempre, yung kanin. Now normally, pwede kayo mag-set up sa boat. Malakas ang alon. So, kailangan set up na hindi masyadong maalon. Pero kahit mahangin, at least may island ng kalibre. Kalibra. Kolibri. Loko lang. Ko-li-bra. Bahagi ng West Philippine Sea? Gusto niyo bang masilayan? Nagkakaroon siya ng maliliit na pulot. Apparently, kahit mga maliliit na bata, pwedeng lumangoy. There's more in the Solviros. Bagong tuklas ng mga kuweba na walang ibang paraan para marating kundi rappelling.
Idagdag pa ang breathtaking view sa kanluran ng Pilipinas. Saan nga ba sa Dasol makikita? Una natin pupuntahan ang isang kuweba sa Dasol na tiyak ngayon nyo palang makikita dahil bagong tuklas pa lang. Para mapasok ito, kailangan mag-rappel pababa. Pero don't you worry, dahil kahit bata, yakang-yaka yan. Ang bubungad sa inyo sa kuweba, isang lagoon. Sorry guys ha, hindi ko na napigilan si Self na lumusong. So I guess part of the experience, if you check in nga with that particular resort is the ATV ride, which is like a 10-minute ATV ride going to this spot. Na syempre cemented first, and then after a few minutes, there's a gate that's gonna open and then may konting trail, which is actually quite exciting, which leads to one of the two caves na pwedeng puntahan. This cave is very unique kasi may lagoon. At itatawag nilang La Cueva. From La Cueva, we are bound to La Batanes. Mas mahabang ATV ride ang patunta rito. Ibig sabihin, mas masaya at mas maraming magandang tanawin. Enjoyin ang sariwang simoy ng hangin. Pero huwag kalimutang magsuot ng salamin kung ayaw niyong mapuwing. Ang pagbaba mula sa Labadanes, ito na ang sasalubong sa inyo. They're trying to put a landmark eventually para at least pwedeng puntahan talaga ng mga turista. Now, it's a bit high tide. Pero pag low tide dito, which is I think hapon at this time of the year, pwedeng lakarin yan, puntahan yung letrang C na yan, tapos doon nagpipicture-picture yung mga tao. Not only that, meron din iba't ibang tide pools dito. Pools wherein, kapag syempre low tide, magre-remain yung tubig dito lang at nagkakaroon siya ng maliliit na pool. At apparently, kahit mga maliliit na bata, pwedeng lumangoy dito. The concept kasi of the resort is we want to keep it low density and we want to ensure that our guests are the ones that can experience what we prepared here at the resort. So here at the resort, we have the complete Hindi pa natatapos ang pag-flex ng Dasol sa mga yaman ito. Aba, meron pa! Dahil kung literal na yaman lang din daw ang usapan, Dito raw ang tahanan ng heaviest pearl collection sa Pilipinas. Shala! Ang daming perlas! Nasuri na yan ng mga eksperto ha. Ang timbang raw ng mga ito kapag pinagsama-sama, tumataginting na 31.5 kilos of pearls! The Las Calas Pearl Collection actually has been already submitted and being considered by the Guinness Book of World Records as the heaviest pearl collection in the world. So hopefully we get it. my God, I think deserve ipag-celebrate dahil this is so perfect. Maliit man o malaki, pinalaman. O bagong tuklas pa lang, pinatunayan sa atin ng Dasol Pangasinan na ang tunay nilang yaman, kahit singliit pa ng butil ng asin yan, ay sadyang pinaghihirapan. Kaya dapat lang ipagmalaki.